Magandang araw mga kaalaman, nandito tayo ngayon sa UP para interview at alamin kung anong pananaw ng mga scholar ng bayan tungkol sa marijuana. Tara, samahan niyo ako. Medical cannabis. Yeah, kasi may bill ngayon na pinasa na nila sa Congress. Hindi kasi alam ng mga tao. So gusto namin ma-inform yung tao na ito na yung bill. Tapos gusto rin namin malaman yung perception ng students ng college. Sa Medcan Philippines po. Ako si Jomi, Ayos, sir. So yun, kami yung nagpupush ng legalization. Cannabis advocates kami. So, yung information, gusto namin malabas. So, kung okay, may interview kayo para malaman lang namin yung sa college students. So, yun, ano yung sa napanood yung sa video? Ano yung masasabi niyo sa kanya? Okay ba siya or yung sa bill na pinupush ngayon sa legalization? Yung sa legalization ng medical cannabis, Yeah. kasi tried and tested naman yung medical uses talaga. Yeah. Yung notion around cannabis, ay nade-develop lang naman siya ng parang mas culture about how ginagamit siya for leisure purposes na parang nalalabnaw yung usapan na to the point na people don't know na medical. Yung important talaga sa pag-legalize sa kanya, ayusin lang din kung paano na-i-inform yung mga tao. At saka, ugatin lang din kung bakit nagkaroon ng ganong distorted na pagtingin. Kasi totoo naman, may phenomenon talaga ng addiction, pero hindi yun kasalanan ng mga explicit mga gumagamit, mga ganun. At hindi yun ibig sabihin na hindi siya pwedeng maging medically used or informed yung kanyang use. Kaya yun yung pinaka-important. Tama naman yung illegalize siya for the people that need it. Tapos yung kasama lang dun ay pagbabago talaga sa kultura around it. Information. Open na pag-usapan siya imbis na tinakatakutan siya pag-usapan dahil sa notion ng drugs, notion ng use. Mismo. Ang galing So, saan mo nakuha ang info about medical cannabis? Hindi naman siya na sa school. Hindi po talaga siya pina-expose sa school. Actually, mas sa things like social media, gano'n. Internet. Kasi dyan lang talaga mas malaya nakakadalo yung info from, let's say, other bansa or ibang areas na mas accepted siya na fortunately may access sila sa info. Pero tayo, sobrang sakal-sakal talaga yung, especially sa edu about things like that. At the point na, ang dami talaga ay nakakatakot pag-usapan siya, especially context ng, for example, war on drugs. Mga ganun notion sa paggamit ng drug. Dahil medical talaga siya. Kasi misinformed nga. So, sa sinabi mo about sa marijuana, may benepisyo siya, no? Kesa wala. So, mas up ang benepisyo. Nice. So, sa alalahanin mo naman, meron ba, kung maligal siya, may alalahanin ka ba na mangyayari? Honestly, if maligal? In any drug use, especially sa context ng marijuana, anything can become harmful or addictive kapag yung isang tao ay nasa isang sitwasyon na very prone siya sa addiction. Kunwari, meron siyang tinatakasan na kahirapan sa trabaho, kahirapan sa pag-aaral. Pero hindi yan kasalanan ng mismong drug. Kasalanan yan ng mga makapalitan sa kanya. Which is why better healthcare, including legalization ng mga gano'n, ay makakagaan at some point sa mga tao na kailangan talaga. Hindi ko kasalanan ng kahit anong drug or medicine kung bakit nagkakaroon ng addiction sa mga tao. Ano yung makapalitan sa kanila. So, kailangan yun, yung butasin, imbis na illegal yung mga things like medical. Kasi kailangan talaga siya at some point. So, basically, regulation din ang hinihingi mo, no? Actually, yung mga nakausap namin students, regulation, may takot sila pero regulation, galing. So, supportado nyo yung, medical cannabis kung maligal. Galing. So, bakit? Dahil sa benepisyo niya? Mas dahil sa may health benefits talaga siya. At saka, alam din dapat ng mga kabataan sa context ng any drug na hindi talaga kasalanan ng drug or drug user ang addiction. Hindi bunga talaga siya ng iba't ibang nakakalitin. Wala siyang support system actually. Kaya siya napunta rin. So, sa epekto sa bansa, sa ekonomiya, tingin mo may maganda siyang effect pag naging legal? Actually, hindi na ako masyadong informed sa pagkakasal sa may localized production tayo or mas important. Pero in any case, wala naman talaga sa marijuana or drug use yung ugat ng condition ng ating economy. So parang as a healthcare reason, mas maaari siya makakatulong sa mga workers na kailangan talaga ng treatment. Para sa mental health nila. Oh, nice.
So ano naman masasabi mo sa kasalukuyang batas na kung ba't siya illegal? Dapat ba na tigil na siya? Gawin na natin legal? I-review siya. Kasi I-review. hindi nag-make sense yung ganong pag-illegal ng Yeah. drug ng basta-basta Mismo. kapag may medical history talaga siya na pag-drug. Yeah. So tinanggal yun eh. Galing ang mga students dito, makinig kayo mga kalaman. Ang galing nila. Tingin nyo bababa ba yung krimen pag naging legal? Bababa pag naging legal siya? Pag naging legal siya, it's hard to say. Pero yung source naman ng crime ay, again, misconception na ang source ng crime ay drug use. Yeah. Na masasama silang tao. Yeah. Ang source ng crime ay yung mga Yung tao ni... nakapaligid sa isang tao. Kung siya ay nag-driven to steal, kung siya ay driven na gumamit illegally, ay hindi yan kasalanan dahil nandiyan yung drug. Hindi kasalanan yan kung ano yung nag-push sa kanya para gumamit. Ano yung mga kahirapan na dinadanas niya para mapunta siya rin. Yes, galing. So guide lang talaga, guide lang. Sa mga nagligal na bansa naman, talo naman tayo like Thailand or something, anong tingin mong matututunan natin sa kanila? Kasi kung tatalon tayo sa legalization, meron ba tayong matututunan na? In any context, yung pagiging legal ng isang bagay ay hindi nag-define kung morally right or wrong siya. Because yung law, sa example ng drug use, yung law ay hindi naman laging nakaugat sa kung bakit napupunta sa masamang situation sa mga tao. In fact, yung law ay historically sa atin, ginamit nga sa war on drugs, misconception sa mga tao. Kaya to legalize something like yung healthcare use ng marijuana ay tingin ko makakatulong sa pag-forward ng progress on how we view drugs, how we view drug users, and how we view addiction, hindi bilang moral failing ng isang tao, kundi affect siya ng hindi makamit sa healthcare, hindi makamit na yun yung dapat ma-solve natin. Actually, part yan. Part yan. Pag nag-legal, nasa bill namin yan. Thank you. Salamat sa inyo. Galing nyo. Last na lang to. Bilang kabataan, sa tingin mo, ano yung pwede mong maituro ng benepisyo niya? Paano tayo mag-start? Paano tayo mag-a-adjust? Well, ako kasi personally, honestly, hindi pa ako malalim sa mga communities na nag-discuss ng mga ganun. Pero, like, sa suri naman ng isang youth na kabataan na naging danas yung kahirapan makamit ng vaccines and healthcare ng pandemic, yung kapasismo ng war on drugs. Marami talaga nakapaligid sa atin ng mga misconceptions on how drugs and drug users work, on how addiction works, at kakasinisisi na ng mga individual kung bakit sila ganun. Yung mga kabataan, tungkulin talaga na makialam sa mga ganong komunidad, bakit napupush sa addiction yung ibang mga tao, especially sa mga communities that are racked talaga ng mga iba't ibang kondisyon na mahirap. Yung urban poor, yung mga nasa mga iba't ibang slums ng syudad, kung bakit sila talaga yung targeted ng mga ganong war on drugs phenomenon, bakit sila yung pinipitan ng mga masasama. So, tungkulin ng mga kabataan na baguhin yung ganong pagtulong sa paglapit sa mga komunidad, pag-alam kung bakit talaga, ano yung nararanasan talaga sa mga root cause. Kabataan na hindi pa nakakaalam. So, thank you, ang ganda. Sa pagkakaintindi ko, kailangan lang natin sila bigyan ng tamang information, kasi misinformed sila. Yun, mga kalaman, information lang hindi na tama. Thank you, Ma'am. Jomi po. Thank you, Jomi. Ayan, Jomi, ito po. Thank you, Sarap makipag-uusap sa matatalinong tao. Ayaw niyo kasi magsalita Bubulsa ko na to, bis. Ito. Ito yung author ako. Ito yung book ko about self-discovery. Ito pag siya yung kasama ko sa Medcan. Kaming nagpupunta sa Visayas, sa Mindanao. Parang ngayon may healing Ano pong parang Actually, part ako niyan. Nakulong ako ng 6 years. Na-set up ako. Kaya ako ganito nagsasalita. Sa airport pa. Hindi. Nasa lang ako kwarto. Ganun ka-wild yung... Paano po kayo nakalaya? Nilaban ko siya talaga na sinetap ako. Pero dahil yung sistema natin, bulok, ang tagal ko sa loob. Parang yun din po yung actually kasi diba, may mga ina talaga na sa mga palit ay pinagkakaroon ng mga bata. Mga 9 years old. Dahil yung sa drug war. 16, so mga din po, students din. Kaya kami din po bilang mga kabataan. Para magsalita.
Napakinggan din kami dun sa Nice. pagbigay ng hustisya sa mga victim. Ganon. Yeah, thank you. Kung gusto Buti. niyo po kulad yung Quadcom hearing ngayon pala, ngayong araw po. So, ang Saan mas yun? ko naman po talagang ipakulong si Duterte sa lahat ng sinila. Dapat. Dapat lang. Dapat talaga. Si attorney, human rights ano siya, lawyer. Parang nakikita Kaya ko kami, ako, kaya kami nagkasundo. Kasi nung paglaya ko nun, ang hirap maghanap ng lawyer na lalaban sa'yo kasi drug case yung sinasabi sa akin. O parang, Ang hirap maghanap ng lawyer mo, Jomi, kasi drug case ka. Nandito naman po sa Paglaya ako, si attorney sinasabi niya, gamot marijuana, nagulat ako eh. Kasi human rights lawyer siya. Kaya pinush namin, laban natin yan. Pwede po makuha Second. dito yung contact niyo. Ito po, Jomi Chatito. ang page natin to. Kasi yung page. Ayan, Jomi Chatito. Salamat po din may nakausap din kaming bukas. Oo, mas masarap sa matatalinong tao. Ako, grabe, layo na kahit ano. Yung iba, yeah, mostly